Breaking news mga kababayan, malapit na ba nating matanggap ang pinakamagandang balita para sa lahat ng senior citizen sa buong bansa? Pwede na bang matanggap ng bawat senior kahit hindi indigent ang buwan ng pensyon na 500 pesos hanggang 1,000 pesos kada buwan? Ako nga pala si Lane ng Elena Vines at dito sa channel na ito ay tinitiyak kong hindi ka mauhuli sa mga makabuluhang balita, payo at hakbang na dapat mong malaman. Kaya kung gusto mong maging una sa mga updates, click mo na ang subscribe button at i-hit ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta. Ayon mismo sa House Ways and Means Chair na si Congressman Joey Sartic Salceda, oo, posibleng-posible. Pero may oras tayong hinahabol, 2 linggo na lang. Ngayong taon, muling umingay ang panawagan para sa Universal Social Pension Bill, isang panukalang batas na layuning bigyan ng pensyon ang lahat ng senior citizen sa bansa kahit hindi sila classified bilang isang indigent. Ayon kay Congressman Joey Salceda, pasado na ito sa Kamara at kasalukuyan ng nasa Senado. Hawak ng committee ni Senator Amy Marquez na kilala rin bilang isa sa pinakamasugid na taga-suporta ng batas na ito. Sa isang liham na isinulat ni Salceda kay Senadora Marcos noong May 15, muling tiniyak niya ang kanyang buong suporta sa bersyon na panukala na nagbibigay ng 500 pesos kada buwan para sa mga edad 60 hanggang 69 at 1,000 pesos kada buwan para sa mga edad na 70 pataas. Good news, iyan ay bukod pa sa umiiral na 1,000 pesos na buwan ng pensyon na ibinibigay sa mga indigent seniors ngayon. Pero hindi lang yan ang highlight mga kababayan, may kasama rin itong annual inflation adjustment. Ibig sabihin, habang tumataas ang bilihin sa bansa, tataas din ang matatanggap na halaga ng ating mga lolo't lola. Paano naman ito popondohan? Ayon kay Salceda, ito ang mismong dahilan kung bakit isinulong niya ang mga reforma sa buwis tulad ng VAT sa mga foreign digital service providers, mga malalaking kumpanya gaya ng Netflix, Facebook ads, TikTok at iba pa. Ang layunin upang masiguro na ang mga gains ng makabagong teknolohiya ay hindi lang napupunta sa malalaking kumpanya, kundi na ibabalik sa taong bayan lalo na sa mga nangangailangan. Sabi nga ni Congressman Salceda, 2 linggo na lang ang natitirang session ng 19th Congress. Kung gagawin natin to, ngayon na ang tamang panahon. Malinaw ang kanyang panawagan sa Senado. This is a legacy we can afford to leave. Si Salceda rin mismo ang bumalangkas ng panukala sa Kamara at isa sa mga pinaka-respetadong ekonomista sa Kongreso. Pero ngayong June 13, siya ay bababa na sa pwesto. Ang tanong ng karamihan, may pondo ba talaga dito? At ang sagot ni Salceda ay oo. Ayon sa kanya, ang kabuang pondong kailangan ay nasa 88.2 billion para sa taong 2025. At ito ay sasapat para sa 10.1 million citizens sa buong bansa. At hindi kailangan ng bagong buwis. Ang tanong, saan manggagaling ang pondo? Una, 41 billion mula sa pinagsama-samang mga ayuda programs tulad ng TUPAD, Tulong Panghandap Buhay sa Disadvantaged Displaced Workers, AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program, at iba pang duplicative at prone to leakage na cash doles. Pangalawa, 47 billion mula sa mga savings at fiscal mechanisms gaya ng GOCC dividends, national government savings at implementation sa second quarter ng taon. Ayon kay Salceda, ang layunin ay hindi lang basta tulong, kundi isang malinaw, pantay at makataong sistema. Hindi ito simpleng pamimigay. Ito ay isang hakbang patungo sa Universal Basic Income, isang ideya na habang dumarami ang mga trabaho na nawawala dahil sa teknolohiya, dapat na ibabalik sa tao ang mga benepisyo ng productivity. At saan dapat magsimula? Sa ating mga senior citizen. Ang batas na ito ay hindi lang fiscally sound, ito ay morally urgent. At ngayon lang natin ito kayang ipasa habang may natitirang oras pa sa Kongreso. Ang tanong, ano ang susunod kung maipasa ito?
Kung maipasa ito sa Senado sa loob ng nalalabing 2 linggo, ang susunod na hakbang ay ipapadala ito sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Kapag pinirmahan na at naging batas, maglalabas ng implementing guidelines ang DSWD at iba pang ahensya. Ano ang pwede nating asahan? Una, ang pag-anunsyo ng final list of beneficiaries. Pangalawa, detalye kung kailan at paano ipamamahagi. Pangatlo, at kung paano ito isasabay sa kasalukuyang SSS o Social Pension System. Ang tanong, aabutan pa ba ito ng 19th Congress? Disclaimer, ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay base sa mga opisyal na ulat, public statements at mga balitang inilathala sa media sa panahon ng paggawa ng content. Wala po itong legal na bisa at hindi ito kapalit ng opisyal na abiso mula sa mga ahensyang tulad ng DSWD, SSS o Senado ng Pilipinas. Layunin ng video na ito ay magbigay ng kaalaman at update lamang para sa mga pinal na detalye magtungo po sa opisyal na website o tanggapan ng kaukulang ahensya. Kaya kung naniniwala ka na karapat-dapat ang lahat ng seniors sa buwan ng pensyon, i-share mo na ang video na ito. I-comment mo ang lugar mo at kung ilan sa pamilya ninyo ang makikinabang dito. Itag mo ang kakilala mong senior citizen o anak ng senior dahil ito ay laban na para sa kanila. At para sa mas marami pang updates sa SSS, pension, senior benefits at government programs, mag-subscribe ka na. Ako si Leynang Elena Vines para sa impormasyon, para sa aksyon at para sa taong bayan. Tandaan, ang kaalaman ay susi ng matalinong desisyon. Maraming salamat po.